Isa pong magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay inabot na naman ng gabi dahil naghintay po tayo ng tahimik na oras. At ako po ay nahiya din sa inyo kapag maraming ingay ang aking video. Maghapon po kasing nagpagawa ang aming kapitbahay kaya maingay po yung machine na kanilang ginagamit sa construction. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong muli na ako po ay sabayan at samahan po dito sa ating ginagawa ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa unang kronika pa rin, chapter 6. Simulan ko na mga kaibigan ha. Unang kronika, chapter 6. Ang title po nito, ang lahi ng mga punong saserdote. Ang mga anak ni Levi ay sina Gerson, Koat at Merari. Mga anak naman ni Koat sina Amram, Ishar, Hebron at Osiel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moses at Miriam. Mga anak naman ni Aaron sina Nadab, Abiu, Eleazar at Itamar. Anak naman ni Eleazar si Finis na ama ni Abisua. Anak ni Abisua si Buki na ama ni Usi. Anak naman ni Usi si Sirayas na ama ni Miraut. Anak ni Miraiot si Amarias na ama ni Ahitob. Anak ni Ahitob si Sadok na ama ni Ahimaas. Anak ni Ahimaas si Asarias na ama ni Johanan. Anak naman ni Johanan si Asarias, ang saserdoting naglingkod sa templong itinayo ni Solomon sa Jerusalem. Anak naman ni Asarias si Amarias na ama naman ni Ahitob. Anak ni Ahitob si Sadok na ama ni Salyom. Anak ni Salyom si Hilcias na ama naman ni Asarias. Anak ni Asarias si Siraya na ama ni Josadak. Si Josadak ay nakasama sa pagkatapo ng parusahan ni Yahweh ang Juda at Jerusalem sa pamagitan ni Nabucodonosor. Iba pang lahi ni Levi. Ang mga anak ni Levi ay sina Gersom, Koat at Merari. Anak ni Gersom sina Libni at Semi. Mga anak ni Koat sina Amram, Ishar, Hebron at Osiel. Ang kay Merari naman ay sina Mali at Musi. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa kanilang mga magulang. Anak ni Gersom si Libni na ama ni Jahat na ama ni Simna. Anak ni Simna si Joa na ama naman ni Ido, na ama ni Sara at ama ni Jitrai. Anak ni Koat si Aminadab na ama ni Kori na ama ni Aser. Ama ni Aser si Elkana na ama ni Ebiasaph na ama ni Aser. Anak ni Aser si Tahat na ama ni Oriel, ama ni Usyas na ama ni Saul. Anak naman ni Elkana sina Amasai at Ahimot. Anak naman ni Ahimot si Elkana na ama ni Sofar na ama ni Nahat. Anak naman ni Nahat si Eliab na ama ni Jeroham na ama ni Elkana na ama ni Samuel. Mga anak ni Samuel si Joel at si Abias. Anak ni Merari si Maali na ama ni Libni na ama ni Simay na ama ni Usa. Anak naman ni Usa si Simya na ama ni Hagiya na ama ni Asaya. Ang mga awit sa templo. Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa tabernakulo. Mula nang dalhin doon ang kaba ng tipan, sila ang kahali-haliling gumanap ng tungkuling ito sa harap ng tabernakulo hanggang sa itayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Ito ang mga angka na nagsipaglingkod sa gawing gitna. Ang namahala ay ang angka ni Koat
Sa panguna ng mga awit na si Heman na anak ni Joel na anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkana na apo ni Jeroham na anak ni Eliel na anak ni Tuwa. Si Tuwa ay anak ni Suf at apo ni Elkana na anak ni Mahat na anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkana at apo ni Joel na anak ni Asarias na anak ni Sophonias. Si Sophonias ay anak ni Tahat at apo ni Aser na anak ni Ebiasaph na anak ni Kuri. Si Kuri ay anak ni Ishar at apo ni Koat na anak ni Levi na anak ni Israel. Sa gawing kanan, ang namahala na may ang kapatid niyang si Asaph na anak ni Berekayas at apo ni Simya. Si Simya ay anak ni Mikael at apo ni Baasiya na anak ni Malkiyas. Si Malkiyas ay anak ni Etni at apo ni Zara na anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Itan at apo ni Sima na anak ni Simay. Si Simay ay anak ni Jahat at apo ni Gersom na anak ni Levi. Sa gawing kaliwa, namahala na may ang angka ni Merari. Sa pangunguna ni Itan na anak ni Kisi at apo ni Abdi na anak ni Malyok. Si Malyok ay anak ni Hasabias at apo ni Amasayas na anak ni Hilsiyas. Si Hilsayas ay anak ni Amsi at apo ni Bani na anak ni Simer. Si Simer ay anak ni Mali at apo ni Musi na anak ni Merari na anak ni Levi. Ang kanilang mga kapatid na Levita ang pinamahala naman sa iba pang gawain sa templo. Ang lahi ni Aaron. Ang lahi ni Aaron. Ngunit si Aaron at ang kanyang mga anak lamang ang naghahain sa dambana ng mga handog na susunugin at sa dambana ng kamanyang. Sila rin ang gumaganap ng mga gawaing pinakabanal at naghahain ng handog para sa kasalanan ng Israel ayon sa iniutos ni Moises. Ito ang mga anak at apo ni Aaron, si Eleazar na ama ni Finis na ama naman ni Abisua, si Buki na ama ni Usi na ama ni Sirayas, si Mirayot na ama ni Amarias na ama ni Ahitub at si Sadok na ama ni Ahimaas. Ang mga lungsod ng mga Levita. Ito ang mga lugar na kanilang tinirahan. Sa angkan ni Koat ay ang Hebron sa Juda at ang mga pastulan sa paligid nito. Ngunit ang mga bukirin ng lungsod at mga nayong sakop nito ay napabigay kay Caleb na anak ni Jephonih. Napabigay naman sa anak ni Aaron ang mga lungsod na kublihan. Ang lungsod ng Libna at ang mga pastulan nito, Jater at Estemoa at ang mga pastulan ng mga ito. Ang Hilin at Deber at ang mga pastulan ng mga ito. Ang Asan at Betsimis at ang mga pastulan ng mga ito. Ang nakuha naman nila sa lipi ni Benjamin ay ang Giba, Alimit at Anatot, kasama ang mga pastulan sa paligid nito. 13 lungsod ang nakuha ng kanilang angkan. 10 lungsod ang nakuha ng iba pang angkan ni Koat buhat sa kalahating lipi ni Manases. Buhat sa lipi ni na Isakar, Aser, Neftali at Manases. 13 lamang lungsod sa Basan ang napapunta sa mga anak ni Gersom ayon sa kanilang sambahayan. Sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan, 12 namang lungsod ang nakuha nila buhat sa mga lipi ni Ruben, Gad at Zabulon. Ang mga Levita ay pinagkalooban ng mga anak ni Israel ng mga lungsod at mga pastulan. Ang mga lungsod na ito mula sa lipi ni Juda, Simeon at Benjamin ay natamo nila sa pamagitan ng sapalaran. Mailan pa sa mga lipi ni Koat na nagkaroon ng mga lungsod mula sa lipi ni Ephraim. Ang nakuha nila ay ang mga lungsod na kublihan, ang mga lungsod ng Sikem at ang pastulan nito sa kaburulan ng Ephraim, ang Giser at ang mga pastulan nito, ang Jokmem, Miam at ang mga pastulan nito at ang Bethoron
at ang mga pastulan nito, ang Ayalon at ang pastulan nito, at Gatrimon at ang mga pastulan nito. Mula naman sa kalahating lipi ni Manases na tamo ng iba, pangsambahayan ni Koat ang Anir at ang mga pastulan nito. At ang Biliam o Biliam at ang mga pastulan nito. Mula rin sa kalahating lipi ni Manases, natamo naman ang mga anak ni Gersom ang Gulan sa Basan at ang Astarot at ang pastulan ng mga ito. Mula naman sa lipi ni Isakar ay natamo nila ang Kadis, Dabirat, Ramot at Anim at ang pastulan ng mga ito. Mula naman sa lipi ni Aser ay natamo nila ang Masal, Abdon, Hupok at Rehob at ang mga pastulan ng mga ito. Sa lipi ni Neftali, natamo nila ang Kadis sa Galilea, ang Hamon, ang Kiryataim at ang mga pastulan ng mga ito. Natamo rin ng mga iba pang angka ni Merari mula sa lipi ni Zabulon ang Rimono at Tabor at ang pastulan ng mga ito. Sa gawing silangan ng Jordan, tapat ng Jericho, natamo nila mula sa lipi ni Ruben ang Biser, Jasa, Kidimot at Mifaal at ang pastulan ng mga ito. At mula naman sa lipi ni Gad, natamo nila ang Ramot sa Galaad, Mahanaim, Isbon at Haser at ang pastulan ng mga ito. Chapter 7. Ang lipi ni Isakar. Ang mga anak ni Isakar ay sina Tula, Puwa, Hasob at Simron. Ang mga anak ni Tula ay sina Uzi, Rifaya, Jeriel, Hamay, Jamay, Ibsaim at Samuel. Sila'y pawang magigiting na mandirigma at mga puno ng kanilang sambahayan ayon sa talaan ng lahi ng kanilang ama. Ang mandirigma nila noong panahon ni David ay umabot sa 22,600. Ang anak ni Uzi ay si Israhayas at ang mga anak naman nito ay sina Mikael, Obadias, Joel at Isayas. Ang limang ito ay mga pinuno rin. Ang kanilang mga angkan ay may 36,000 na mandirigma sapagkat mas marami silang asawa at mga anak na lalaki. Ang mga mandirigma sa lipi ni Isakar ay umabot ng 87,000. Ang lipi ni Benjamin at Dan. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bila, Beker at Diael, sina Isbon, Uzi, Osiel, Jeremot at Iri naman ang mga anak ni Bila. Sila'y mga puno ng kanilang sambahayan at pawang mga mandirigma. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 22,034. Ang mga anak naman ni Beker ay sina Simera, Joas, Eliezer, Elionai, Omri, Jeremot, Abias, Anatot at Alamet. Sila'y pawang magigiting na mandirigma at puno ng kanilang sambahayan. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 22,200. Ang anak ni Jediael ay si Bilhan. Ang mga anak naman ni Bilhan ay sina Jehos, Benjamin, Aud, Kanaana, Zitan, Tarses at Abisahar. Ang magkakapatid na ito'y pawang magigiting na mandirigma at puno ng kanilang sambahayan. Ang mandirigma nila ay umaabot sa 17,200. Ang mga Pamita at Hupamita ay buhat sa lahi ni Ir. Ang mga anak ni Dan ay si Husim at angkan ni Ahir. Ang lipi ni Neftali. Ang mga anak ni Neftali ay sina Jasiel, Guni, Jeser at Salyum. Buhat sila sa lahi ni Bilha. Ito naman ang mga anak ni Manases sa asawa niyang Aramia, Asriel at Maker na ama ni Galaad. Ikinuha ni Maker ng asawa sina Hupim at Supim. Ang pangalan ng kapatid niyang babae ay Maaka. Ang pangalawang anak ni Maker ay si Silofihad, babae namang lahat ang anak nito. Si Maaka na asawa ni Maker ay nagkaanak ng lalaki at ito'y pinangalanan niyang Piris. Ang sumunod ay si Siris. Dalawa naman ang naging anak nito, sina Ulam at Rekem. Ang anak ni Ulam ay si Bidan. Ito ang mga angka ni Galaad na anak ni Maker at apo ni Manases. Ang kapatid niyang babae ay si Hamulikit
na inan na Isyod, Abieser at Mala. Ang mga anak naman ni Simida ay sina Ahayan, Sikem, Liki at Anyam. Ang lipi ni Efraim. Ito ang anak at mga apo ni Efraim, si Sutila na ama ni Birid, na ama ni Tahat, si Tahat ang ama ni Ilada, na ama ni Tahat, siya ang ama ni Sabad, na ama ni Sutila. Anak din niya si Naiser at Ilad na pinatay ng mga tagagat ng tangkay nilang nakawin, ang kawan ng mga taga roon. Matagal itong ipinagluksa ni Efraim kahit inaliw siya ng kanyang mga kapatid, ngunit naglihi uli ang kanyang asawa at lalaki naman ang naging anak. Beria ang ipinangalan niya rito dahil sa kasawi ang inaabot nila. Nagkaanak pa siya ng isang babae at pinangalanan niyang Sira. Ito ang nagtayo ng lungsod ng Beth-horon ibaba, Beth-horon itaas at Usim Sira. Anak din niya si Rifa na anak ni Resef, si Tila, at anak naman nito si Taha na ama ni Ladan. Anak ni Ladan si Amihud na ama ni Elisama. Anak ni Elisama si Non na ama ni Josue. Ang lupaing sakop nila ay ang Bitel. Sa dakong silangay ang naaran, sa kanluray ang Giser, Sikem at Gasa, kasama ang lahat ng mga bayang nasakop ng mga ito. Datapwat ang Sian, Megiddo, Dor at ang mga bayang nasa paligid ng mga ito ay sakop ng lipi ni Manases. Dito nanirahan ang kani Jose na anak ni Jacob, ang lipi ni Aser. Ang mga anak ni Aser ay sina Imna, Isba, Isbe, Berias, Sisira lang ang babae, at ang mga anak naman ni Berias ay sina Heber at Malkiel na ama ni Bersabit. Si Heber ang ama ni Jaflet, Somer, Jotam. Si Suwa lang ang babaeng kapatid nila. Ang mga anak ni Jaflet ay sina Pasak, Bimhal at Asvat. Ang mga anak naman ni Simer ay sina Ahi, Roga, Jehovah at Aram. Ang mga anak ng kapatid niyang si Hilim ay sina Sofa, Imna, Salis at Amal. Ang mga anak ni Sofa ay sina Suwa, Harnifer, Soal, Beri, Emra, Biser, Hod, Samna, Selsa, Itran at Bira. Ang mga anak ni Jeter ay sina Jephoni, Pispa at Ara. Ang mga anak ni Ola ay sina Ara, Haniel at Trisha. Lahat ng ito'y buhat sa lipi ni Aser. Mga puno ng kanilang sambahayan at kilalang mga pangunahing lalaki, ang kawal na umaabot sa 26,000. Chapter 8 na po tayo. Ang lipi ni Benjamin. Si Bila ang pangalan ni Benjamin, si Asbel ang pangalawa at si Ahara ang pangatlo. Ang pang-apat ay si Nuha at si Rafa ang panlima. Ang mga anak naman ni Bila ay sina Adar, Gera, Abihud, Abiswa, Naaman, Ahuwa, Gera, si Fufan at Huram. Ang mga anak naman ni Ihud, ang ginawang pangulo ng mga angkang naninirahan sa Giba, ngunit napilitang lumipat sa Manahat, sina Naaman, Ahiyas at Gera na nag-una sa kanila, at ama sina Usa at Ahilud. Si Saarim ay nagkaanak sa lupain ng Moab matapos niyang paalisin ang dalawa niyang asawang sina Husim at Baara. Ito ang mga anak niya kay Hudis, sina Jubab, Sibiya, Misa, Malkam, Jiyos, Sakiya at Mirmo. Ang mga anak niyang ito ay naging pangulo ng kanilang sambahayan. Ang mga anak niya kay Husim ay sina Abitub at Elpaal. Ang mga anak ni Elpaal ay sina Iber, Misam at Simid. Si Simid ang nagtatag ng mga lungsod ng Uno at Lud at mga nayon nito. Ang angkan ni Benjamin, Sagat at Ayalon. Ang anak din ni Elpaal, sina Berias at Sima, mga pangulo ng sambayan sa Ayalon. Sila ang nagpalayas sa mga mamamayan ng Gat. Anak ni Berias, sina Ahiyo, Sasak at Jeremot. Sina Sibadias, Arad, Adar, Mikael, Ispa at Juda. Ang angkan ni Benjamin sa Jerusalem at Gabaon. Sina Sibadias, Misulyam, Hiski, Heber, Ismaray,
Islia at Jobab ay mga anak naman ni Elpaal. Sina Joachim, Sikri, Jabre, Elinai, Selietai, Eliel, Adaya, Beraya at Simrat ay mga anak naman ni Semi. Mga anak naman ni Sasak, sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananias, Ilam, Anatot, ay Anatosias, Ifdaya at Penuel. Sina Samiray, Siharia, Atalia, Jaaresias, Elias at Sikri ay mga anak naman ni Jeroham. Lahat sila'y kabilang sa talaan ng mga angkan bilang pangulo ng sambahayan at mga pinunong nakatira sa Jerusalem. Si Jael ang nagtatag ng bayan ng Gabaon at doon siya nanirahan. Ang asawa niya ay si Maaka. Ang panganay nilang anak ay si Abdon at ang sumunod ay sina Sorsis, Baal, Nadab, Gidor, Ahio, Siker at Miklot, ama ni Simeya. Sila'y nanirahang kasama ng kanilang mga kaanak doon sa Jerusalem, katapat ng iba nilang angkan. Si Ner naman ang ama ni Sis na ama ni Saul, anak ni Saul sina Jonathan at Melki-Sowa, Abinadab at Isbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Meribaal na ama naman ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Milik, Taria at Akas. Anak ni Akas si Juada at mga anak naman nito sina Alimit, Asmavit at Semri na ama naman ni Musa. Anak ni Musa si Biniya na ama ni na Rafa, Ilasa at Asil. Anim ang anak ni Asil, sina Asrikam, Bokro, Ismail, Siarias, Obadias at Hanan. Si Isik na kapatid ni Asil ay may mga anak din. Ang pangalan niya ay si Ulam at ang mga sumunod ay sina Dios at Elifelet. Ang mga anak ni Ulam ay mga kilabot na mandirigma at bihasang manudla ng pana. Ang mga anak at apo na niya ay umaabot sa 150 lahat. Sila'y buhat sa lipi ni Benjamin. Chapter 9. Bumalik mula sa pagkatapon. Ang lahat ng mamayan ng Israel ay naitala ayon sa kanya-kanyang lipi. Ito'y napatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel, maliban sa mga taga-Juda, pagkat ipinatapon sila sa Babylonia. Bilang parusa sa kanilang kasamaan, ang mga unang bumalik sa kanilang mga lungsod at lupain ay ang mga saserdote, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at mga karaniwang mamamayan. May mga angkan sina Juda, Benjamin, Ephraim at Manasis na tumira sa Jerusalem. Talaan ang nanirahan sa Jerusalem. Sa angkan ni Fares na anak ni Juda ay si Utay, na anak ni Amihud at apo ni Omri. Ang iba pang angkan niya ay sina Imri at Bani. Sa angkan ni Sila, si Asaya ang pinakamatanda at ang mga anak niya sa angkan ni Sera, si Joel at ang kanyang mga angkan, lahat-lahat ay 619 pamilya. Sa lipi naman ni Benjamin, si Salyo na anak ni Mesulam, na anak ni Hodavias, na anak naman ni Asenua, si Ibnias na anak ni Jeroham, si Ela na anak ni Uzi, na anak naman ni Mikri, si Mesulam na anak ni Sipatias, na anak ni Reuel, na anak ni Ibnia. Ang kabuuan ng kanilang mga angkan ay umaabot sa 956. Lahat sila ay pangulo ng kanilang sambahayan. Ang mga saserdote sa Jerusalem. Sa pangkat naman ng mga saserdote ay kabilang sina Jedaya, Joarib at Jakin. Si Asarias na anak ni Helsias ang pinakapuno sa templo. Ang mga ninuno niya ay mga Sadok. Ang mga ninuno niya ay sina Sadok, Mikrawot at Ahitub, kasama rin si Adaya na anak ni Jeroham at apo ni Pasor na anak ni Malkiyas. Anak ni Malkiyas si Masay at apo ni Adiel. Ito'y anak ni Jasera na anak ni Mesulam na anak ni Mesilimit na anak ni Immer. At ang mga ito'y puno ng kanilang sambahayan, pawang may kakayahan sa paglilingkod, at ang bilang ay umaabot sa 1,760. Ang mga Levita sa Jerusalem. Ito naman ang pangkat ng mga Levita sa angkan ni Merari.
ay si Simaya na anak ni Hisob at apo ni Asrikam na anak naman ni Hasabyas. Kabilang din si Bakbakar, Hiris at Galat. Si Matanias ay anak ni Mika sa anak ni Sikri na sa angka ni Asaf. Sa angka ni Hidutum ay kabilang si Obadias na anak ni Simaya at apo ni Galal, at si Berikayas na anak ni Asa at apo ni Elkana. Sa mga nayon ng Netufa sila naninirahan. Ang mga bantay sa templo na nanirahan sa Jerusalem. Ang mga bantay sa pinto ay sina Salyum, Akub, Talmon at Ahiman. Ang puno nila ay si Salyum. Sila ang bantay sa pintong pasukan ng hari sa gawing silangan ng templo, dating bantay sa kampamento ng mga anak ni Levi. Si Salyum ay anak ni Kore at apo ni Ebiasaph na anak ni Kore. Kasama nila ang kanilang mga kaanak na Korita. Sila ang nakakaalam sa pagpasok sa templo gaya ng kanilang mga ninuno nung sila'y namamahala sa kampamento. Si Finis na anak ni Eleazar ang tagapamahala nila noon, at sumasa kanya si Yahweh. Si Zacarias na anak ni Meselemias ang bantay pinto sa toldang tipanan. Ang lahat ng bantay pinto ay maabot sa 212. Sila'y kabilang sa talaan ng kanilang nayon. Si David at si Propeta Samuel ang nagtalaga sa kanila sa tungkuling ito, pagkat sila'y mapagkakatiwalaan. Sila at ang kanilang mga anak ang naging bantay pinto sa templo sa apat na panig nito, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog ay may mga bantay. Ang mga kaanak nila sa mga nayon sa paligid ay dumarating doon tuwing kapitong araw upang makatulong nila. Ito'y kailangan pagkat ang apat na bantay doong Levita ay namamahala rin sa mga silid at kayamanang nasa templo. Doon na sila natutulog sa templo sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang pangangalaga at pagbabantay niyon. Sila rin ang magbubukas ng templo tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay tagapangalaga ng mga kagamitan sa paglilingkod, sapagkat kailangan bilangin nila iyon tuwing ilalabas at itatago. Ang iba na may nangangalaga ng mga kasangkapan. Ang iba'y sa mga kagamitan sa paglilingkod tulad ng 7 harina, alak, langis, kamanyang at mga pabango. Ang iba naman ang nagtitimpla ng mga pabango. Isa sa mga Levita si Matitias na panganay ni Salyum ang taga-gawa ng manipis na tinapay. May ilan pang Korita ang taga-ayos naman sa mga tinapay na handog tuwing araw ng pamamahinga. Ito ang mga pangulo ng mga sambahayan ni Levita na umaawit at doon na rin tumitira sa mga silid sa templo. Wala silang ibang gawain sapagkat kailangan gampanan nila ang kanilang tungkulin araw-gabi. Sila'y mga pangulo nga ng mga sambahayang Levita ayon sa angkan at sa Jerusalem naninirahan. Ang mga ninuno at angkan ni Haring Saul. Doon din tumitira si Jeliel, ang nagtatag ng bayan ng Gabaon. Ang asawa niya ay si Maaka. Ang mga anak nila ay sina Abdon, Sorsis, Baal, Ner, Nadab, Gidor, Ahio, Zacarias at Miklot. Si Miklot ang ama ni Simeam at ng iba pang kaanak nilang nananahan sa tapat ng Jerusalem. Si Ner ang ama ni Sis na ama naman ni Saul. Si Saul ang ama ni Jonathan. Si Saul ang ama ni Jonathan at Melki-Sowa, Abinadab at Isbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Meribaal na ama naman ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Piton, Milik, Tarya at Akas. Si Akas ang ama ni Jara at si Jara naman ang ama ni Naalimet, Asmavit at Simri. Si Simri ang ama ni Musa at si Musa naman ang ama ni Binea na ama ni Rifaya, Ilasa at Asel. Ang mga anak ni Asel ay sina Asrikam, Bukro, Ismael, Siraya, Obadias at Hanan. Grabe, ano po ang kanilang mga angkan. Sige po, hanggang dito po tayo sa chapter 10. Ang pagkamatay ni Saul. Nilusob ng mga Filisteo ang mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Nalupig ang mga ito. Tumakas sila at naiwan ang kanilang mga patay. Tinugis ng mga Filisteo ang mag-aamang Saul at napatay ang 3 niyang anak na sina Jonathan, Abinadab at Melki-Sowa. Sa labanang ito'y tinamaan ng pana si Saul. Dahil dito sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang baliti,
Patayin mo na ako para hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyon. Baka gawin pa nila akong katatawanan. Ngunit tumutol ang tagapagdala ng kanyang baluti sapagkat natatakot siya, kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at nagsaksak sa sarili. Nang makita ng alipin na nagpakamatay si Saul, siya ay nagpakamatay na rin. Dahil sa sinapit ni Saul at ng kanyang mga anak, nalipol ang kanyang sambahayan. Nang makita ng mga Israelita sa kapatagan na tumakas ang kanilang hukbo at mabalita ang napatay sina Saul, tumakas na rin sila. Kaya't sinakop ng mga Filisteo ang kanilang mga lungsod at sila ang tumira roon. Kinabukasan ng puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay, natuklasan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 niyang mga anak. Hinabaran nila siya at pinugutan, kinuha ang baluti. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga sugo sa buong lupain at ibinalita sa mga Filisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang kanilang tagumpay. Dinala nila ang baluti ni Saul sa dambana ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ang ulo niya sa dambana ni Dagon. Nang mabalitaan ng mga taga-Habis Galaad ang ginawa ng mga Filisteo, ang pinakamatatapang sa kanila ay nagsama-sama at kinuha ang bangkay ng mag-ama. Dinala nila ang mga ito sa Habis upang ilibing sa ilalim ng puno ng roble doon. 7 araw nilang ipinagluksa ang pangyayari. Nagbayad si Saul sa sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Yahweh. Humingi siya ng payo sa masamang espiritu sa halip na kay Yahweh, kaya siya ay pinabayaang magpatay. Bunga nito, nalipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian. So, yun po ang huling chapter natin. Chapter 10 po ng First Chronicle o unang kronika. At dito po tayo kukuha ng pinakamahalaga po na ating pag-uusapan ng konting minuto. Sabi po dito, sa verse 13 ng chapter 10, nagbayad si Saul ng sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Yahweh. Humingi siya ng payo sa masasamang espiritu sa halip na kay Yahweh, kaya siya ay pinabayaang mapatay. Bunga nito, nalipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian. Alam naman po natin na si Haring Saul simula pa ay kung ilang beses niyang pinagbantaan na patayin o talagang gusto niyang patayin si David. Ngunit ang Diyos po ay hindi pinahintulutan ang masamang hangarin ni Haring Saul kay David. At yun nga po, ang ugali po kasi ni Haring Saul ay hindi dumidirekta kay Yahweh sa pagkikipag-usap, kung saan saang mga espiritu nagkikipag-usap, at hindi lang espiritu kundi masasamang espiritu, sabi po dito sa ating binasa. Kaya ang itinuturo po sa atin nitong ating mga binabasa ngayong gabi ay yung mga lipi at mga angkan at ang mga duties and responsibilities ng mga itinalaga ng Panginoon ng mga Israelita. At nakita din po natin na talagang wala pong katapusang digmaan, mga kaibigan. At malaki po ang naging bahagi ni Haring Saul sa kaguluhan kung bakit po siya napahamak din ang mga Israelita. At lalo naman po yung si Haring Jeroboam na talaga pong isa siya sa nanguna para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo mga kaibigan, pag ating pinag-aralan ang kwento ng mga taga-Israel, ang mga lipi ng mga Israel ay nagmula po sa mga anak ni Jacob na tinawag ng Israel ng bandang huli. Kumbaga sa Pilipinas, meron po tayong mga kapatid na Muslim, merong mga iba't ibang lahi o pangalan ng lahi o angkan, pero pare-parehong Pilipino. So, yun din po ang nangyari sa mga taga-Israel.
iba-iba na po ang naging pangalan ng kanilang mga tribes o kaya mga angkan. Pero sila pa rin po ay mga dugong Israelita. Kahit man po yung mga kalaban ngayon ang Israel hanggang sa panahong ito. Lalo na po ngayon na mayroon pong giyera na nangyayari. Yan po ay iisa pong lahi ng mga yan. Kumbaga yung mga Israel, taga-Israel, nakapangasawa na ng ibang lipi o angkan, pero mga dugong Israelita pa rin po yan. So, ang nakita ko lang po talaga dito, ang pinag-aawayan nila ay yung yung sabihin nating religion, sabi ng mga karamihan ay religion. Pero dito naman po sa ating mga binabasa ay yung pagsunod talaga, yung tuntunin ni Yahweh talaga ang gustong pairali ni Moises. Lahat ng mga naging hari ng na tama sa harapan ng Diyos, yung mga sumunod, si Moises, si David, at marami pang mga hari ng Israel ang sumunod kay Yahweh. At naglalaban-laban lang po talaga dahil po sa mga masuwayin na puso o ugali ng mga Israelita. Kaya lagi silang nagdidigmaan, mga kaibigan. So, yun lang sa ating kapanahonan naman ay kahit man nga po yung mga angkan, iisang lolo't lola ang pinagmulan, naglalaban-laban yung mga magpipinsan, yung magkakapatid, kahit nga po sa magkakapatid, isang nanay po yan ang pinanggalingan ng mga anak, ay iba-iba po ang pag-uugali, iba-iba yung uri ng kaisipan at puso, mga kaibigan. Kaya yun, kumbaga hindi pa rin po tayo nalalayo sa angkan ng mga Israelita. Kaya mga kaibigan, muli tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ngayong gabi ay nakapagbasa po muli tayo ng kanyang salita. At nais ko pong sabihin sa inyo na mapalad po tayo na nagbabasa at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Diyos, sa inyong buhay lahat mga kaibigan, sa buhay nating lahat. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon at huwag po tayong magsawa sa pagkikinig at pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Muli po, isa pong maganda at pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon. Amen.